John chapter 14 verse 6. Let's read all together. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito yung kapahayagan ni Jesus na nagpapatotoo sa Kanya. Bakit kailangan sabihin ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at ang buhay? At walang makaparorong sa Ama kundi sa pamamagitan niya? Dito ibinibigay ni Jesus yung tinatawag na absolute way, truth, and life. No? Nung pinanganak si Jesus Christ, nagturo ba siya ng tinatawag na relihiyon? Ano sa pananaw mo ba ito? Si Jesus ba is may relihiyon? Wala. 100% meron. No? Kaya nga nung siya ay ipinanganak, siya ay tinuli. Lumaki si Jesus sa relihiyosong pamamaraan at pamumuhay. Pero hindi siya nagturo ng kahit anong relihiyon na patungkol sa relihiyon. Nung pinanganak si Jesus Christ, after 8 days, siya ay tinuli. Why? That is culture of Judaism. Kailangan ang batang lalaki, after 1 week, kailangan siyang tuliin. Dahil yun ay nasa relihiyong Judaism, ang mga Jewish people. Kaya gayon na lang ang pagmamalaki nila sa tinatawag na circumcision. Dahil ang mga Hudyo lamang ang gumagawa ng tinatawag na pagtutuli. Ang mga Gentiles o yung mga Hintil ay hindi nagsasagawa ng tinatawag na pagtutuli. Dahil ang kasanayan iyon ay iginawad lang sa relihiyon ng mga Judaism o Judaismo. Kaya nung si Jesucristo ay ipinanganak, nabilang ang kanyang even ang kanyang rules and regulation sa Judaismong pamamaraan at pamumuhay. Pero nung si Jesucristo ay nangaral, hindi siya nangaral ng kahit anong relihiyon. Dahil ang ipinangaral ni Jesus ay mabuting balita. Walang relihiyon ang umakma doon sa mga itinuro ni Jesus. Dahil ang itinuro ni Jesus is all about spiritual things. Spiritual realms. Kaya nung panahon na si Jesus Christ ay nagtuturo, bakit laging opposite sa kanya ang opposition? Mali ang tinuturo mo. Hanggat maaari, meron kaming rules and regulation, natutunan namin ito kay Moses. Ito ang natutunan namin kay David. Ito ang itinuro sa amin sa mga isinulat ni Abraham. Ito yung experiences ng Old Testament people na siyang isinasagawa namin ngayon. Pero hindi maunawaan ng mga tao that time. Kaya nga ibinigay ng Diyos si Jesus because the people doon sa Old Testament ay hindi absolute. Kaya lahat ng mga naganap doon sa Old Testament ay naging shadow. At si Kristo ang katotohanan. Kaya sinabi niya, ako ang katotohanan. The faith that you have, the faith that you are observing, I am the reality. Kaya ganun na lang sinabi ni Jesus, yun lang naman ang kinagagalit ng mga Romano that time. Kasi nasisira ang kanilang rules and regulation dahil sa turo ni Jesus. But then again, Jesus wanted to what? To release at ipangaral kung ano ang turo ng Diyos. Kaya nga ipinapatay nila si Jesus. Dahil sobra na ang opposition na ginagawa ni Jesus. But the teaching of Jesus is always talks about kingdom of God. Kasi ang laging ipinipilit ng mga Romano that time, maging mabuting tao ka. Ang ipinipilit ng Romano that time, physically, dapat ikaw ay okay. Dapat ikaw ay maging physically fit,
Dapat ikaw ay maging mahusay na mananampalataya. Dapat ikaw ay magaling mag-observe ng laws. Kaya gayon na lang ang paghamak nila doon sa babaeng nahuli nila sa aktong pangangalula. Nung time na yun, ang nag-condemn doon sa babae, hindi Gentiles, Jewish people. Ano ang mga Jewish people? Kinikilalang merong relihiyon at they really observe the law. But Jesus asked them, sino man ang walang kasalanan sa inyo at tinitignan at inaari ang inyong mga sariling matuwid, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Kaya ano yung sinabi ni Jesus doon sa babae? Wala bang bumato sa'yo? Ay, wala po. Kahit ako, hindi kita babatuhin. Neither I, sabi niya. Hindi kita babatuhin. Why? Kasi ang focus ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya is God's will. Maraming mananampalataya ang fail sa tinatawag na walk of faith kasi ang itinuturing nilang walk of faith is yung sarili niya. Merong dalawang uri ng tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at pananampalataya sa ating physical na sarili. Dito pumapasok yung Genesis 3, 6, and 11. Pero dito naman sa pananampalataya ng Diyos, dito pumapasok ang Diyos, si Jesus, ang anak, at ang banal na Espiritu. Karamihan sa mga tao, ang pinaka-conclusion ng kanilang faith is on how I talk, how I act, and how I speak. Ganyan na ganyan ang mga Pariseyo. Kaya sinabi ni Jesus, napakahusay ninyong magsalita. But, hindi ninyo matanggal ang sandamukal na dumi sa inyong mga mata. Pero pilit ninyong inaalisan ang muta sa inyong mga kapatid. Dito ipinapangaral ni Yesu Cristo that the absolute faith belongs to God. Kasi kapag tayo ang merong ipagmamalaki, pwede nating i-snatch, still ang glory ng Diyos. Kilala ba ninyo si King Nebuchadnezzar? Kuya, narinig mo na ba si Haring Nebuchadnezzar? Sino siya? King Nebuchadnezzar. Yeah. Si King Nebuchadnezzar ay isa sa talaga naman binigyan ng Diyos ng tinatawag na kapangyarihan para pamunuan ang isang bansa. At dito, nandoon nakasama niya si Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Kapag nalaman niyo yung story ni King Nebuchadnezzar, siya lang naman yung hari na kumilala sa kanyang sarili, ngunit hindi kumilala sa Diyos. Noong mga panahon na siya ay nagkaroon ng tinatawag na panaginip, at tinawag niya nga si Daniel na nakapag-explain ng kanyang panaginip na merong isang ganito, merong isang ribulto, no? Merong isang ganito, at yung ulo ng ribulto ay ganito, ganyan. Kayo ang sumisimbolize doon. Kayo ang sumisimbolo ng tinatawag na ribulto that time. Pero ang naging attitude ni King Nebuchadnezzar is kilalanin ang kanyang sarili. Kaya nung time is naglabas ng tinatawag na decree, wala nang mananalangin sa Diyos na hindi nakikita. Ang lahat ng mga nasasakupan ni King Nebuchadnezzar ay dapat manalangin sa estatwa na ginawa nila. At yun ay ang estatwa ni Nebuchadnezzar. Kaya nagkaroon ng decree, kapag nahuli natin na kayo ay nananalangin sa Diyos na hindi nakikita, dapat sila ay patawan ng kamatayan. Doon na nagsimula na nahuli si Shadrach, Meshach, Abednego, and even Daniel. No? Ang issue naman ni Daniel is bawal manalangin. Dapat kapag mananalangin ay mananalangin lang doon sa statwa. Kay Shadrach, Meshach, and Abednego naman, dapat lumuhod doon sa idol. Pero hindi nila ginawa.
Kaya ang ginawa, dahil na hindi lubos maisip ni King Nebuchadnezzar, inalaw niya na si Shadrach, Meshach, Abednego ay ipatapon saan? Sa furnace. No? Para siyang pugon. Malaking pugon. Kaya ang ginawa, sila ay inilagay doon at doon nakita ni King Nebuchadnezzar na, bakit buhay pa sila? Kaya ang ginawa ng oposisyon, dagdagan ninyo ng 7 ulit, sige, damihan ninyo yung uling para matupok sila. Pero hindi nangyari ang nais nila kay Shadrach, Meshach at Abednego. This King Nebuchadnezzar became crazy. Si King Nebuchadnezzar ay nabaliw. Bakit? Dahil ninakaw niya ang glory na dapat ay para sa Diyos. Hanggang siya ay umasal na hayop, no? Tumira siya sa kagubatan, humaba ang kanyang buhok, nagkaroon ng mahahabang mga kuko. Hanggang sa dumating yung time na siya ay muling bumalik sa katinuan at sumamba sa Diyos. What is the key? When he looked up to heaven. After that, he realized everything is from God. Everything is galing sa Diyos. Wala palang galing sa atin. Wala tayong ambag sa pagkamatay ni Jesus. Wala tayong ambag sa pagkabuhay ni Yesu Kristo. Kaya ang totoong confession na meron tayo is not about us. It's about Jesus na nagdala ng ating kasalanan. At anong kasalanan yan? Kasalanan ng nakaraan, kasalanan today, at kasalanan in the future. Yun ang tinapos ni Kristo. Kaya doon tayo nagiging valuable mananampalataya. Hindi tayo nagiging valuable mananampalataya, hindi dahil sa ating mga ginawa. Kaya nung panahon na si Jesus Christ ay nagsabi sa mga tao, sino ako ayon sa mga tao? Ang pagkakaunawa ng mga tao kay Jesus ay isang relihiyoso. Gaya nino, Jeremiah, John the Baptist, sino pa? One of the prophet and Elijah. That is religious view. Pero hindi yun yung hinihintay ni Jesus. I am not religious one. I came here for the gospel, not for religion. Kaya yun nung na-realize iyon ni Simon Pedro, sinabi ni Jesus, upon this rock, I will build my church. Ito yung hindi maunawaan ng napakaraming religion. Kaya pinaglalaban nila, sinabi ni Jesus, I will build my church. Kaya ang pangalan ng church is Iglesia ni Cristo. I will build my church. Kaya ang ginawa nung namatay, si Pedro, kinuha na ng mga Romano ang kanyang bangkay at inilibing sa libingan ng mga Romano at inangkin that, sino kasi ito? Si Pedro ay the first pope. Kaya pinag-aawayan niya ng Iglesia ni Cristo at ng Roman Catholic, who is the first church. Pero ang ibig sabihin ni Cristo that I will build my church, nung kinonfess mo that I am the Christ, you are my church. Kaya ang church, it's not belong to organization. It's belong to individual who can confess that Jesus is the Christ. No? Kaya sabi niya, upon this rock I will build my church. When you confess that you are the Christ Lord, the Son of the living God, that is the true church that I have built. Hindi ang church ng rules and regulation o pananaw ng mga Hudyo, ng mga Romano that time, at hindi rin pananaw ng mga baguhang iglesia. Ang totoong iglesia na sinabi ni Jesus, ang kumikilala sa ginawa ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at ang buhay, that is true church. Kaya ang totoong church, hindi siya nababase sa tinatawag na quantity, but the quality of the gospel. Kasi ngayon, pag sinabi mong church, dapat hundreds ang iyong members. No? Dapat ang miyembro mo umaabot sa ibang bansa. Hindi ganun ang church. Maybe that is organization. That is a company. But church is individual. Kaya masasabi natin na ang tao ay church kapag naniwala siya
sa buhay at kapangyarihan ni Jesus. None other than that. No? Kaya hindi bilong sa church ang rules and regulation, but for the sake of formality, no? Lalong-lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan ng formality. Kaya hindi na natin pinapansin ang mga bagay na yun. There is a rules or not, it doesn't matter. The perfect and greatest rule is you believe in Jesus that He is the Christ, He is the Son of God, and when you believe, you will receive eternal life. You are saved, church. Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Kaya kapag tinignan natin, ano yung pinaka-battle ni Jesus Christ? The greatest battle of Jesus Christ is to insist spirituality doon sa worldly church. Kaya maraming hindi nakaunawa kay Jesus Christ kasi ang laging ng bukang bibig, heaven, the kingdom of God, no? Kingdom of God is here, kingdom of God is near. No one can say, no one can tell. Pero ano yung sabi doon? Sino man ang maniwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya sinabi niya dito sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapururuan sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga, what is the greatest sin? Kuya Topel. Perfect. Ang hindi maniwala kay Jesus na siya ang Kristo. Pag sinabi natin Kristo, ano ba ang qualification ng Kristo? Dapat siya ang daan. Para masabing ikaw ang Kristo, dapat ikaw ang katotohanan. Pag sinabing Kristo, ikaw ang buhay. Kapag hindi ikaw ang pinanggagalingan ng tatlong bagay na ito, you cannot be a Christ. But Jesus is the Christ nung siya ay ipinanganak, siya ay nabuhay, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit. Doon pinerfect ni Christ ang pagiging Kristo. At ano ang konklusyon ng pagiging Kristo niya? Siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Kaya kailan nagkakaroon ng tinatawag na sin ang church? Every time na nare-reject si Kristo. At mas nauuna ang human rights, human rules and regulation, at hindi nakikilala si Kristo. Kaya what is dangerous in churches nowadays? Nabubura na si Jesus. Nabubura ang turo at buhay ni Jesus. Ano ang napapalitan? Rules and regulation. Kaya natin magpakabanal. Kaya natin magpaka-righteous. Yan ang bumubura kay Jesus. Right? Lalong-lalo na sa panahon ni Apostol Pablo, naglalaban-laban sila. Mga disciples yan, ha? Pero ang naging rules and regulations sa loob ng church, ay, naniniwala kami kay Pedro. Naniniwala kami kay Juan. Kaya gayon na lang yung iminungkahi ni Peter. Bakit kayo magkakabahabahagi? Bakit sinasabi sa inyo, kami boto kami kay Pedro, kami boto kami kay Juan? Hati ba si Jesus? Kapag hindi natin totoong naunawaan ang buhay at kapangyarihan ni Jesus, uuwi tayo sa pagiging relihiyoso. At ang mga relihiyoso ay hindi kumikilala sa ginawa ni Jesus. Dahil ang mga religious is nakafocus sa kanilang sarili. How I speak, how I act, and how I live. Kaya galit na galit ang mga Pariseo that time kay Jesus. Bakit ganyan yung mga kasama mo ang tatakaw? No? Bakit ganyan kayo? Palainom kayo. Kaya sinabi ni Jesus, ano bang gusto ninyo? Nung si Juan ay naririto, hindi siya kumakain ng mga masasagana o masasarap at hindi siya umiinom ng alak, sasabihin niyo, weirdo siya. Nung nakita niyo naman ako na kumakain at umiinom, sasabihin niyo, weirdo din ako. That is religion. Bakit? Dahil hindi nakafocus doon sa pinaka-importanting bagay.
If we are not able to see what is important, malalak tayo doon sa hindi importanteng bagay, pananampalataya. Kaya ano yung pinaka-iminungkahi ni Jesus? Always remember that the true church of Jesus Christ is the one who acknowledged Jesus that He is the way, the truth, and the life. Hindi by our power, hindi by our own kakayahan, ngunit sa pamamagitan ng buhay at kapangyarihan ni Kristo. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. That the very word of God for today is, remember that He is the way, the truth, and the life. And those who acknowledge that, that is true church. Wala nang iba. Let's pray.